Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, mga overseas Filipino worker o OFWs binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa ika-6 na konsyerto sa Palasyo. Isinagawa ang naturang konsyerto sa Palasyo bago ang araw ng paggawa ngayong darating na Huwebes. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Idinaos sa Malacanang ang ika-6 na konsyerto sa Palasyo bilang pagkilala sa disiplina, talento, dedikasyon at sakripisyo ng mga overseas Filipino worker. Pagbibigay pugay rin ito sa kontribusyon at paghihirap ng mga manggagawang Pilipino abroad ilang araw bago ang Labor Day sa Mayo 1. Sa video message ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinaabot nito ang taus-pusong pasasalamat sa mga OFW na itinuturing na modern day hero dahil sa ambag at suporta sa kanilang mga pamilya, komunidad at sa bansa. Ipinagmalaki rin ni Pangulo Marcos na madalas siyang nakatatanggap ng papuri mula sa ibang bansa tuwing galing na ng mga OFW ang pinag-uusapan. Dahil dito, siniguro ng Pangulo ang patuloy na suporta at proteksyon ng pamahalaan para sa mga OFW at pamilya ng mga ito. Bawat bansa ang aking napupuntahan, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shore. You're serving with passionate hearts and genuine smile. Indeed, Filipinos really do give the world our best. Kayo ang patunay na ang mga Pilipino ay kayang-kaya makipagsabayan sa ibang lahi saan mang sulok ng mundo dahil sa inyong disiplina, tapang at malasakit sa bayan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinabulaanan ng Malacanang ang ulat ng Chinese state media na kontrolado na ng China ang Sandy Cay na malapit sa Pag-asa Island. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, mali ang nasabing impormasyon. Anya, galing mismo sa National Security Council na nagsagawa ang Interagency Maritime Operation o IAMO ng routine visit sa Sandy Cay, Pag-asa 2 at mga kalapit tubig na K1 at K3. Dagdag ni Castro na kumpleto ng IAMO team ang misyon ng walang nangyaring insidente na taliwas sa sinasabi ng China. Sahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo-lalo na po dito sa West Philippine Sea. At wala pong tuloy-tuloy pa rin po ang pagprotekta sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law, pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability.
The Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Samantala, upang lalong pasinungalingan ang pagbibida ng China na umano ay kontrolado na nito ang Sandy Cay na bahagi ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea, iwinagayway ng Joint Task Unit Pag-asa ang watawat ng Pilipinas sa Pag-asa Cays 1, 2, 3 at 4. Ito ay kasabay na isinagawang interagency maritime operation ng Navy, Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group. Layo nito na igiit ang soberanya ng Pilipinas sa mga naturang kumpol ng durog na korales na nakapaloob sa 12 nautical miles mula Pag-asa Island sa Bayan ng Kalayaan. Una rito, iginiit ng Pilipinas na fake news ang mga pagmamalaki ng China na kontrolado na nito ang Sandy Cay dahil sa mga inilabas nitong mga larawan. Dahil dito nanindigan ng Armed Forces of the Philippines o AFP, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan na igigiit ang soberanya ng Pilipinas sa naturang karagatan at poprotektahan ang maritime domain ng bansa alinsunod sa international laws. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Illegal na presensya ng China sa Sandy Cay, mariing kinondena ni House Special Committee on Bases Conversion Chairperson J. Kong Hoon. Binigyang diin ni Congressman Kong Hoon na may legal na batayan ng Pilipinas lalo na sa 2016 arbitral ruling upang igiit ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Mariing kinondena ni House Special Committee on Bases Conversion Chair J. Kong Hoon itong Lunes ang umano'y illegal na presensya ng China sa Sandy Cay, isang sandbar na matatagpuan malapit sa Pag-asa Island at sakop ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Kong Hoon, ang patuloy na aktibidad ng China sa lugar ay isang tahasang paglabag sa soberanya ng bansa at sa umiiral na international law. Umanian niya ng pagtuligsa mula sa mga opisyal na gobyerno ng Pilipinas ang ginawang inspection activities ng China sa Sandy Cay, dahilan para muling manawagan para sa pagbabantay sa ating maritime territories. Iginit pa niya na may legal na batayan ng Pilipinas, lalo na ang 2016 arbitral ruling upang igiit ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Kasabay naman ito ay pinuri ni Kong Hoon ang isinagawang air defense drills ng AFP at ng militar ng Estados Unidos sa Luzon na tinawag niyang mahalaga sa pagpapakita ng kahandaan at determinasyon ng bansa. Hinimok naman ni Kong Hoon ang mga Pilipino na ipaglaban ang soberanya ng bansa, nanawagan ng pagkakaisa at pagtatanggol ng dignidad ng Pilipinas. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iminungkahi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na hingin ng Pilipinas ang tulong ng Diplomatic Corps upang mapigilan ang umano'y pagtatangkang impluwensyahan ng China ang nalalapit na senatorial elections sa May 12. Iginiit ni Asidre na hindi maaaring palampasin ang ginawang pagkuha ng mga lokal na kumpanya para sirain ang mismong interes ng bansa. Babala ni Asidre na kung nagawa ito ng China sa Pilipinas ay tiyak-an niya na magagawa rin ito sa iba. Naniniwala rin ang mambabatas na sa dulo ng lahat, lalo na sa mismong araw ng halalan, magiging laban anya ito ng Team Pilipinas laban sa Team China. Kaya panawagan ni ng mambabatas sa 67 milyong Pilipinong botante na bumoto lamang sa mga kandidato na hindi ipagkakanulo ang pambansang yaman sa anumang banyagang kapangyarihan. Una nang kinumpirma ng National Security Council o NSC sa pagdinig ng Senado na pinamunuan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ang Chinese Embassy sa Maynila ay kumuha umano ng isang local PR firm upang impluwensyahan ang resulta ng eleksyon. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Sa iba pang mga balita, mas mahigpit na cyber security at pag-amyenda sa espionage law itinutulak ng alyansa senatorial bet sa gitna ng umano ay panghihimasok ng China sa halalan ngayong 2025. Ayon kay alyansa senatorial candidate at dating senador Ping Lacson, kailangang amyendahan o i-repeal
at lagyan ng mas mabigat na parusa ang espionage law o batas sa pang-eespiya sa Pilipinas na 1941 pa na pagtibay. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hindi lang dapat sa usapin ng eleksyon ang tingnan ng pamahalaan ang epekto ng napaulat na panghihimasok ng bansang China. Ayon kay Alyansa Senatorial Candidate at dating Senator Ping Lacson, masyado ng malalim ang ginagawang panghihimasok ng naturang bansa. Paalala niya, may mga nahuli na ang ating otoridad na gumagamit ng IMSI catcher o cell site simulator at nangmamanman sa ilang mahalagang installation sa bansa. Bukod pa ito sa natuklasang hacking sa ilang ahensya ng pamahalaan, gaya na lang ng NSC, NICA, DICT at UST. Pilit pa niya na makipagtulungan ng pamahalaan sa mga pribadong sektor na magpapalakas sa intelligence community, partikular sa National Security Council. Kailangan na rin anya amyendahan o i-repeal ang ating espionage law na 1941 pa na pagtibay at lagyan ng mas mabigat na mga parusa. Punto niya, ang penalty sa espionage sa panahon ng kapayapaan sa ngayon ay nasa 10,000 pesos lang. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., naglatag ang konsulada ng Pilipinas sa Vancouver ng hotline para sa pamilya at kaanak ng mga biktima ng insidente sa Lapu-Lapu Festival sa Canada para sa ugnayan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, nagbukas sila ng Migrant Workers Office hotline na +1 604 767 3354, Vancouver PCG's Assistance to National Hotlines +1 604 653 5858 at Vancouver Police Department Victim Support +1 800 563 0808. Sinabi ni Castro na agad inatasan ni Pangulong Marcos ang mga otoridad na agarang tulungan ang mga Pilipinong biktima ng pananagasa sa taunang Lapu-Lapu Festival kung saan ipinagdiriwang ang kulturang Pilipino sa Canada. Ito'y kapwa Pilipino. Minadali po agad na matulungan, ibigay po ang lahat ng maaaring maitulong, lahat ng koneksyon para sa mga Pilipino po natin na nadamay po dito sa trahedya po sa Vancouver. Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Young Guns leader nanawagan sa Filipino community na patuloy na isabuhay ang kulturang Pilipino sa kabila ng nangyaring pananagasa sa Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver, Canada. Hinikayat ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang mga Pilipino sa buong mundo na tumugon sa naturang trahedya sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at katapangan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Ipinahayag ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang kanyang pakikidalamhati at meriing pagkondena sa malagim na insidente ng pananagasa sa Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver, Canada na nagresulta sa pagkamatay na hindi bababa sa 11 katao at pagkasugat ng maraming iba pa. Kasabay ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi ay kanyang tiniyak na ang buong sambayan ng Pilipino ay kaisa nila sa kanilang pagdadalamhati. Pinasalamatan din ni Ortega ang mga otoridad sa Canada sa mabilis na pag-aksyon at paghuli sa sospek at nanawagan ng masusing investigasyon upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima. Panawagan naman niya sa mga Pilipino sa buong mundo na tumugon sa trahedya sa pamamagitan ng pagkakaisa, malasakit at katapangan at ipagpatuloy ang pagsasabuhay at pagmamalaki sa kulturang Pilipino. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. 20 piso kada kilong bigas asahang mabibili na sa Cebu pagpasok ng buwan ng Mayo. Samantala, nakatakda na rin makabili ng murang bigas sa Kadiwa Store sa Bureau of Animal Industry o BAI sa Quezon City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan.
Asahan na ang pagiging available ng 20 pesos per kilo na bigas sa Cebu sa Mayo 1. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa Cebu LGU magmumula ang guidelines kung saan partikular na accredited stores mabibili ang mga bigas na ito. Hindi bababa sa 600,000 na sako ng bigas ang ilalaan sa probinsya. Sa May 2, magiging available rin ang murang bigas sa Kadiwa Store sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City. Sa press briefing sa Malacanang, siniguro ng opisyal na sa local produce magmumula ang mga bigas na ito at hindi galing sa mga import. Ibig sabihin, hindi lamang ang mga consumer ang makikinabang sa programang ito ng Marcos administration, bagkus ay maging ang mga local farmers. Sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Kung meron po mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalolaunch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. NFA rice buffer stock dinagdagan na upang masiguro ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, ang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na paigtingin ang pagbili ng palay mula sa mga Pilipinong magsasaka. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Dinagdagan na ng National Food Authority ang kanilang rice buffer stock alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang pagbili ng palay mula sa mga Pilipinong magsasaka. Sa ganitong paraan rin ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, masusuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at masisiguro ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na base sa pinakahuling datos ng NFA, nasa 10.1 million na sako ng palay mayroon ng tanggapan, habang nasa 1.2 million naman ang imbak na sako ng bigas. Sapat anya ang figurang ito para sa 10 araw na konsumo ng buong bansa. Ayon pa sa opisyal, ito na ang pinakamataas na inventaryo ng NFA mula pa noong taong 2020. Ayon sa NFA, mayroong natitirang 12 billion pesos para sa patuloy na pagbili ng palay ngayong summer harvest. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, may natitirang 12 bilyong piso para sa patuloy na pagbili ng palay ngayong summer harvest. Dagdag pa ng NFA, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang para sa mga magsasaka, kundi para rin sa mga pagbibigay ng mas abot-kayang bigas sa mamamayan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isinusulong ng Department of Education o DepEd ang digital innovation at integration ng artificial intelligence o AI sa bansa para sa pag-aaral ng mga estudyanteng may kapansanan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, makakatulong ang inisyatibong ito para palakasin at suportahan ang mga estudyante na may kapansanan na magkaroon ng mabilis na paraan para makamit ang edukasyon. Sa pamamagitan nito, naniniwala ang kalihim na ang makabagong teknolohiyang ito ay magpapalakas sa pagkamit ng karunungan ng mga kabataan sa kabila ng kinakaharap nito na hamon. Dahil dito kabilang sa inisyatiba ang pagpapalawak sa pagkakaroon ng Special Educational SPED kung saan papalitan ng SPED centers ng Inclusive Learning Resource Centers. Mapapaunlad din anya ang Alternative Delivery Modes o ADM at ang Alternative Learning System o ALS sa paggamit ng AI para sa mabilis at dekalidad na pag-aaral ng mga kabataan, lalo na ng mga may kapansanan. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Senate Committee on Labor Chairperson Senador Joel Villanueva nanawagan kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na gawing priority measure ang Digital Nomad Visa Bill. Ang Digital Nomad Visa Bill o Senate Bill 2991 ay panukalang batas na magbibigay ng bagong kategorya ng visa sa mga dayuhang digital nomad para manatili sa Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion.
Nanawagan si Senate Committee on Labor Chairman Senador Joel Villanueva kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing priority measure ang inihain niyang Senate Bill 2991. Ito ang Digital Nomad Visa Bill o ang panukalang batas na magbibigay ng bagong visa category sa mga dayuhang digital nomad na dito sa Pilipinas mananatili. Ayon kay Villanueva, sa pamamagitan ng panukala ay mapagtitibay palalo ang inilabas na Executive Order No. 86 ng Malacanang na nagbibigay ng naturang visa sa mga dayuhan na nais magtrabaho remotely sa Pilipinas. Sa ilalim ng Senate Bill 2991, ang digital nomad visa ay magiging epektibo sa loob ng 1 taon at magiging renewable ng 1 pang taon. Sinabi ng senador na matagal na niyang itinutulak ang pagbibigay ng digital nomad visa sa mga dayuhan dahil sa potensyal nitong mapasigla ang turismo at makalikha ng maraming trabaho. Naniniwala si Villanueva na kapag ginawa ni Pangulong Marcos na priority measure ang DNV, ay mas maraming dayuhang turista ang mahihikayat na pumunta sa ating bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Formal na nagsampa ng kasong cyber libel si House Majority Leader Manix Dalipe laban sa Manila Times Publishing Corporation at ilang opisyal, editor at manunulat nito. Ito ay kaugnay ng paglathala ng isa umanong mapanira at pekeng artikulo na nakabase sa isang pekeng dokumentong mayroon ding peke nitong lagda. Ayon sa reklamo na inihain sa Zamboanga City Prosecutor's Office, iginiit ni Dalipe na mali at walang katotohanan ng artikulo ng Manila Times na pinamagatang leaked paper lace-out poll attack plan. Ito ay pag-uugnay kay Dalipe sa Oplan Horus, isa umanong mid-election campaign sprint action plan na layong patalsikin si Vice President Sara Duterte at ipadiskwalipika ang mga kaalyado nito. Idiniin ni Dalipe na ang artikulo ay libelous, manisyoso at sadyang ginawa upang sirain ang kanyang kredibilidad matapos ituro bilang utak sa umano ay malawakang plano ng suhulan at propaganda. Pinuna din ni Dalipe kung bakit hindi man lamang binirepika sa kanya ng mga manunulat at editor ng Manila Times kung tunay ang dokumento at itinuloy pa rin ang paglathala kahit hayagan ng itinanggi ito ni Navotas Representative Toby Tiangco, ang campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Incumbent officials sa Occidental Mindoro iniimbestigahan ng Commission on Elections sa COMELEC dahil sa presensya sa pamimigay ng ayuda. Ayon sa COMELEC, may tuturing na abuse of state resources ang presensya ng mga tumatakbong kandidato o incumbent officials sa distribusyon ng mga ayuda. Ang detalye ng balitang ito mula kay DK Zarate. Iniimbestigahan din ng Commission on Election ang isang incumbent official na kandidato rin sa eleksyon sa Occidental Mindoro. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maglalabas sila ng show cause order para linawin ang insidente. Base sa monitoring ng komisyon, present ang naturang kandidato sa mamimigay ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development. Dahil sa insidente, nanganganib na ikansela ng COMELEC ang exemption ng DSWD sa pamamahagi ng ayuda sa naturang lugar. Muling nagpaalala ang COMELEC na bawal ang presensya ng mga tumatakbong kandidato o incumbent official sa distribution ng mga ayuda dahil may tuturing itong abuse of state resources. Ito si DK Zarate mula sa COMELEC para sa Hatol ng Bayan 2025. Hatol ng Bayan 2025. Manila Representative Rolando Valeriano hindi na umano papatulan ang negatibong paraan ng pangangampanya at pangungutya ni Vice President Sara Duterte sa kanya. Ayon kay Valeriano, hindi mabubura ng anumang panlalait ang mga serbisyong naihatid niya sa kanyang distrito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Wala ng plano si Manila Representative Rolando Valeriano na bumaba sa level ng negative campaigning at pangungutyang ginawa ni VP Sara Duterte laban sa kanya. Sa isang local campaign sortie sa Tondo, Manila ay ginawang katatawanan ng bise ang isa anyang kongresista dahil sa laki ng leeg ay naiipit na ang boses. Sabi ni Valeriano, mabubuting tao at may wastong asal ang mga taga-Tondo kaya hindi sila nakikipagbastusan sa mga bastos at kahit anya araw-arawin pa ng Vice Presidente ang panlalait sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay hindi naman daw mapubura yung umano'y mga serbisyo na ihatid nito sa distrito. Sabi pa ng kinatawan na para sa mga residente mas mahalaga ang konkretong resulta ng mga proyektong pinopondohan mula sa kanilang buwis. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagdaraos ng konsyerto sa palasyo na handog para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat bansang aking napupunta, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Lubos na pasasalamat ang ipinarating ng Pangulo sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kasama si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay mas abot kamay na sa manggagawang Pilipino ang kanilang mga pangarap. Yan naman ang mandate ng government is to create jobs. We are creating jobs, livelihood to so many families. Sa ating mga mamamayang Pilipino, alam po namin na hangad ninyo na magkaroon ng maayos, matatag at marangal na trabaho. Binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at dekalidad na trabaho para sa lahat. Mas maraming pintuan ang magbubukas para sa ating inaasam na maunlad at mapayapang kinabukasan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bilang bahagi ng digital transformation na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Laguna na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Fully energized, artificial intelligence ready, built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand and exist seamlessly. Dagdag ng Pangulo, ang infrastrukturang ito ay nagpapatibay na ang Pilipinas ay tunay ng future-ready at maghahatid ng tiyak na kaunlaran para sa bawat Pilipino. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. This technological infrastructure strengthens connection, not just digital. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12.
Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dadako naman po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 155 uniformed personnel nakapagparehistro para sa local absentee voting sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Umabot itinasarok sa ngagasot 55 a uniform personnel tinakapagrehistro iti local absentee voting idinto nilahing election supervisor attorney Joel Hines itibiyang ti local government employee. Segon kina attorney Hines, nalpasan dito ang nagboto si Di Calmaan arugimet ti local absentee voting idinto itibiyang ti Philippine Marines ket iti daytoy Aldaw Abril 29 idinto ti Philippine Air Force ket into Bigat Abril 30. Mayanag iti panagsagana ti COMELEC pinasigadan ni attorney Hines asya mapula porsyento ang nakasaganan ti COMELEC Ilocos Norte idinto asimang petente sa nga pulugit maysa nga communication equipment nga Starlink ang mausar a pagtransmit ti botos kadagiti nasulimay ka lugar dito'y probinsya. Ilalawag na ang may prioridad ang maaramat pailaing ti signal dagiti tallo nga telecommunication companies ket no awan na pulos ti signal iti maysa nga lugar kadagito'y nga tallo nga komunikasyon ket mausar ti Starlink communication. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Philippine Coast Guard o PCG, nagsagawa ng convening at reception ceremony para sa bagong trainee sa Regional Training Center sa La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Pinasangbay ti Philippine Coast Guard ti 257 abaro at trainees para iti Coast Guard non-officers course sa Class 114-2025. Iti convening and reception ceremony anangay iti Calmaan Abril 28 ijay Regional Training Center La Union. Formal nga indrugi ti seremonya ti namabulan at transformasyon dagiti trainee. Manipod maysa a sibilyan nagingga nga agbilinda na nanay a Coast Guard personnel nang italek kadakwada kadagiti training officers da. Nagserbi ni PCG Deputy Commandant for Operations Vice Admiral Edgar Ibanez kas guest of honor and speaker anang ipaganadgat iti kinapatag ti panagibtor babaen kadagiti karit anang ibaga dagitoy arigat ket makatulong iti personal a panagduras asap sapulan dagiti agsansanay daytoy anaingat a panagsanay ket mangted kadagiti trainee kadagiti paglaingan ken panakamo kasapulan tapno agserbi iti PCG kadagiti na dumaduma a unit ken istasyon tintero a pagilyan amang tungpal kadagiti napatag nga aramid ti Coast Guard inton malpas ti kurso. Ti convening ken reception ceremony ket saan lang nga panangrambak iti panangrugi iti panagsanay da no di ket palagi pa iti napili da adana nga agserbi iti nasyon. Bayat iti panangrugi da iti daytoy narigat ngem addaan kay papanan a panagdalyasat namnaman ti PCG nga agbalin a public servants dagiti baro a trainees anapudno natibker ken makabal amang ipay iti serbisyo publiko buyugan iti kinaepisyente ken integridad. Manipod RP Ago Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Higit 1,000 magsasaka sumailalim sa Ready to Lay Chicken Production Training sa ilalim ng BPE program ng lokal na pamahalaan sa Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Inabot hina 1,200 nga mga parag-umati kang hatray-tetras nga magkalain-lain nga Farmers Cooperatives and Associations or FCA sa bugos nga probinsya Eastern Samar. Nakatapos han training Ready to Lay or RTL Chicken Production and Management. Hailarom han bastante nga pagkaon ha ST or BPE Livelihood Program han gobyerno probinsyal han Eastern Samar. Gintagan ng kada FCA hinduhang egg laying machines nga napat nga sako hin layer feeds nga magsisirbi panikangan han ira layer chicken production. Ini nga proyekto na sa nga prioridad han gobyerno probinsyal nga may panoy maghatag hin padayon nga panginabuhi ha mga parag-uma habot nga han mga kakurian nga ginaatubang ha sektor han agrikultura. Dako naman ang pasasalamat han mga benepisyaryo diin makakabulig ini ha pagbaton hiton inadlaw-adlaw nga panginginhanglan hantag sa tagsa nga pamilya han kada benepisyaryo. Tikang didi ha syudad han Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Mahigit 1,000 residente sa bayan ng San Juan, Southern Leyte, nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa gobyerno. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nabati sa dugang mga lublupyo sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte ang pagtagad sa gobyerno ngadto kanila. Kinihuman gigahin na ng tamang pinansyal nga gyapon-apod sa San Roque Multipurpose Covered Court sa Barangay San Roque. Nasairan sa Radyo Pilipinas pinaagi sa local government unit kon LGU nga naa sa 1042 sa kabalianon ang nahimong mga benepisyaryo niini. Matag usa kanila nakadawat og tag 4,000 pesos ubos sa assistance to individuals in crisis situation kon AX program. Din gipangunahan sa mga sakop sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang payout. Ang masayran nga ang AX usa ka programa nga naghatag og dali og temporaryong tabang sa mga individual ug pamilya nga apektado sa krisis. Kini usa ka padagang nga solusyon nga naghatag pinansyal ug psychosocial nga suporta sa mga nakasinati og kalit nga mga panghitabo sa kinabuhi. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, 8,043 na mga bata matagumpay na nakatapos sa Early Childhood Care and Development Program sa Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Malampuson o malipayong mitapos sa 8,043 ka Early Childhood Care and Development Learners nga nagtunga sa nagkadayang Child Development Centers ng Dakbayan sa Cagayan de Oro sa gipahigayon nga moving up ceremony. Ang matang bata milawat sa Certificate of Completion isip simbolo nga nakatapos sa mga programa. Dugang ini, gihatagan usab og Certificate of Appreciation ang mga ginikanan isip pag-ila sa ilang adlaw-adlaw nga pagpaningkamot sa paghatod kuha sa ilahang mga anak. Ang moving up ceremony gipahigayon niadtong Abril 6 hangtod Abril 25 ning kasamtangang tuig. Kini nahimo nga posible pinaagi sa pagpaningkamot sa child development teachers, supervised neighborhood play volunteers, barangay council inubanan sa ugot nga suporta sa CSWD ECCDE. Ang maong programa alang kini sa mga kabataan nga edad 3 anyos o 4 anyos isip pagpangandam kanila sa kindergarten. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, ini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 nagsagawa ng payout para sa mga PWD sa lungsod ng Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mukabat sa 174 ka mga persons with disabilities o PWD sa lungsod sa Dapitan ang nakadawat og sweldo ilalom sa Cash for Work program sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9. Gihimo kini sa government center sa mismong lungsod nga gipangluhan sa kagamhanang lokal kauban ang Persons with Disability Affairs Office o PDAO ug ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Kada benepisyaryo nakadawat og 4,140 pesos para sa pulo ka adlaw nga trabaho o 414 pesos kada adlaw. Ang payout gilang kuban sa mga empleyado sa DSWD Region 9 nga adunay tumong nga makatabang sa mga PWD nga residente sa lungsod sa Dapitan. Isip suporta usab kini sa kagamhanang lokal alang sa pagpaningkamot sa mga PWD nga makaapil sa community-based activities sa ilang mga lugar. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga sakripisyo ng overseas Filipino workers sa pamamagitan ng pagdaraos ng konsyerto sa palasyo na handog para sa ating mga bagong bayani. Sa bawat bansang aking napupunta, laging may banyagang nagsasabi na ang gagaling ng mga Pinoy. At tuwing naririnig ko yan, talagang tumatama ang puso ko. That makes me truly proud to be a Filipino because of how well you have represented us beyond our shores. You're serving with passionate hearts and genuine smiles. Lubos na pasasalamat ang ipinarating ng Pangulo sa lahat ng Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang dedikasyon at pagmamahal sa bayan. Makakaasa kayo na laging nandito ang pamahalaan upang protektahan, alagaan at itaguyod ang kapakanan ninyo at ng mga pamilya ninyo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Parami na ng parami ang mga Pilipino na gumagamit ng digital platforms para sa kanilang financial transactions. Ito ay ayon sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang digital payments ay bumuo sa 52.8% ng dami ng retail transactions noong taong 2023, mas mataas sa 42.1% na share noong 2022. Ang datos para sa full year 2024 ay hindi pa inilalabas ng BSP. Ang datos ng BSP ay kinabibilangan ng mga transaksyon para sa InstaPay at PesoNet. Matatandaan na ang InstaPay at PesoNet ay kapwa digital clearing houses sa ilalim ng National Retail Payment System ng BSP. Itinutulak ng BSP ang online payments na bumuo para sa 60 hanggang 70% ng kabuuang retail transactions ng bansa pagsapit ng taong 2028. Hinggil sa halaga, 55.3% ng retail transactions noong 2023 ay online, tumaas mula sa 40.1% noong 2022. Ang halaga ng mga transaksyon na isinagawa sa pamagitan ng InstaPay noong Marso ng taong 2025 ay tumaas ng 52.9% sa 825.7 billion pesos mula sa 540.1 billion pesos noong Marso ng taong 2024. Ang March 2025 amount ay mas mataas ng 15.9% kumpara sa 712.9 billion pesos noong Pebrero. Samantala, ang halaga ng PesoNet transactions ay tumaas ng 38.4% sa 1.02 trillion pesos noong March 2025 mula sa 735.4 billion pesos noong Marso ng taong 2024. Ang halaga noong nakaraang Marso ay mas mataas ng 9.0% kumpara sa 933.0 billion pesos noong Pebrero. Ang dami ng InstaPay transactions ay nasa 195.5 million, tumaas ng 72.2% mula sa 113.5 million sa naunang taon. Sa month-on-month basis, ang InstaPay volume ay nagtala ng 25.1% na pagtaas mula sa 156.2 million noong February 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang mga balita, nasa 170,000 local at overseas jobs ang iaalok sa job fairs na idaraos sa hindi bababa sa 70 sites sa iba't ibang bahagi ng bansa sa araw ng paggawa. Ito ay ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kaugnay nito ay binahagi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang job fairs ay lalahukan ng may 2,000 employers at idaraos sa pakipagtulungan ng mall operator sa bansa. Dagdag ng kalihim, ang mga nakalipas na job fairs ay nagtala ng on-the-spot hires na humigit kumulang 100 sa Malolos, Bulacan, 128 sa Dagupan at 170 sa Pampanga. Sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA ay lumilitaw na may 1.74 na milyong Pilipino na nasa edad 15 pataas ang walang trabaho noong Pebrero. Ito ay mas mataas kaysa sa 1.80 milyong tambay noong Pebrero 2024 ngunit mas mababa sa 2.16 na milyon noong Enero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, aabot sa 9,188 na mga bakanteng posisyon sa Davao Region ang iaalok para sa paparating na Labor Day Jobs Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE na isasagawa ngayong Mayo 1 sa SM City Davao Annex. Sa isinagawang kapihan sa Davao, inihayag ni DOLE 11 Regional Director Attorney Randolph Pensoy na ang mga nasabing bilang ay mula sa local at overseas na mga employers sa rehiyon. Ayon pa kay Pensoy na ang mga industriya na may naghahanap ng mga manggagawa ay administrative and support services activities, wholesale and retail trade industry, financial and insurance activities, manufacturing, banking and finance industry, accommodation and food services at health and wellness. Inihayag din ito ang top 5 job vacancies para sa local positions na pinangunahan ng customer service representatives na sinundan naman ng talent acquisition specialist, content moderator, store o sales clerk at service crew. Habang sa top 5 vacancies naman sa overseas ay branch manager, waiter at waitress, welder, registered nurses at security guards. Bukod sa mga booth ng mga employer, maglalagay din ng one-stop shop ang DOLE 11 para sa mga government services gaya ng NBI, PhilHealth, PRC, SSS, BIR, PSA, DTI, LTO at DMW. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, gustong malaman naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang maaaring maging epekto ng pagpapataw ng 17% reciprocal tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas lalo na't nananatiling pinakamalaking export market ng bansa ang Amerika. Ayon kay Senador Gatchalian, kailangan matukoy ang magiging impact ng taripa sa mga overseas Filipino worker o OFW maging sa industriya ng business process outsourcing o BPO dahil madaling maapektuhan ng mga ito ng pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya. Binigyang din ng mambabatas na sa pamagitan ng Senate Resolution 1343 ang kahalagahan ng pagsusuri sa maaaring epekto ng mga abala sa supply chain at ang posibilidad na umalis ang ilang mga manufacturer upang makaiwas sa taripa. Ayon sa paunang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa kabuuang $12.12 billion ang na-export ng Pilipinas sa Estados Unidos noong 2024, katumbas ng 16.6% ng kabuuang export ng bansa at mas mataas ng 4.7% kumpara sa $11.55 billion na naitala noong taong 2023.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, pumalo na sa 10 ang bilang ng nominasyon ng Pilipinas sa prestiyosong World Travel Awards. Sa pulong balitaan sa Malacanang, binanggit ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pagpapabilang sa Aurora Province na mayroong malinis na baybaying dagat sa Asia Regional Nature Destination. Ang San Fernando, Pampanga ay pasok sa mga kandidato sa Asia's Living Cultural Destination kung saan matatagpuan ang Christmas Village maging ang Clark Freeport Zone bilang Asia's leading meeting and conference destination. Ani Yusek Castro, ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang pagkakasungkit ng maraming nominasyon ng Pilipinas ay bahagi ng mas pinaigting na mga programang pangturismo. Dagdag ng opisyal, ang mga parangal na ito ay patunay ng lakas at lawak ng ating industriya ng turismo mula sa kalikasan, kultura at world-class events. Ayon pa kay Yusek Castro, ang mga programang ito ng Department of Tourism o DOT ay bahagi ng National Development Plan 2023 to 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, mapapakinggan na po natin ang segmentong Balitang Sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na i-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Under President Ferdinand Marcos Jr. sa administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay Design Director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nakatakdang gumawa muli ng kasaysayan ang Pilipinas sa inaasahang pag-host nito ng 2025 FIVB Men's Volleyball World Championships ngayong taon. Sa pangunguna ng Alas Pilipinas Men's National Team, magiging tahanan ang bansa sa 32 koponan mula Setyembre 12 hanggang 25 para paglaban-labanan ang korona ng torneo. Ito ang kauna-unahang pag-host ng bansa sa naturang sport, subalit para kay Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzama, ang Pilipinas ay handang-handa na para sa makasaysayang kompetisyon. Inanunsyo ni Suzara na isa rin sa mga namuno sa Local Organizing Committee o LOC noong 2023 FIBA Basketball World Cup sa Maynila na all systems are in place at pinasalamatan ang gobyerno at mga pribadong sektor para sa kanilang suporta. Bago pa man ang pagbubukas ng torneo sa Setyembre, ibinahagi ni Suzara na mayroong countdown na mangyayari para lalong maitaguyod ang event. Ayon kay Suzara, magkakaroon ng 100 araw na countdown sa Araneta Coliseum mula Hunyo 10 hanggang 12 at ang mga national team ng Korea, Japan at Thailand ay pupunta para matunghayan ang countdown. Bukod dito, ang mga bumibisitang koponan ay magkakaroon ng ilang events 1 linggo bago ang opisyal na pagbubukas ng palaro. Sinabi ni Suzara na magkakaroon ng bayanihan training camps na pangungunahan ng Poland, Korea, Romania at Tunisia at ilang alkalde din ang magsasagawa nito. Inaasahan na dadalo sa pagbubukas ng kompetisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos at bukod dito, matutunghayan din ang K-pop group na Boy Next Door. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangaralan si Filipina tennis star Alex Ayala ng Premios Tanglao Trophy kamakailan sa pagbisita ni Philippine Ambassador to Spain, Philippe Lullier. Ang Premios Tanglao Award ay binibigyan ng parangal ang mga Pilipino at Espanyol na nakapagbigay ng kontribusyon sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Ayon sa ambassador, bukod kay Ayala, ilang binigyan din ng pagkilala noong nakalipas na taon ay sina Isabel Preisler, late Senator Ed Angara at 12 pang iba. Nagpasalamat naman si World Tennis Association o WTA No. 72 na si Ayala sa naturang award. Kakagaling lamang ng 19 anyos na si Ayala sa 2025 Madrid Open kung saan niya pinahirapan muli si World No. 2 at defending champion Iga Swiatek sa second round ng torneo. Subalit yumuko din ito pagkatapos ng 3 sets. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinunyag ng Zamboanga Valientes nitong Lunes na kausap nila ang Terra Firma at kinumpirma na nasa proseso sila na kunin ang prangkisa ng jeep sa PBA. Sinabi ni Valientes team owner Junie Navarro na malaking hakbang ang posibleng pagkuha ng prangkisa para sa mga residente ng Zamboanga.
Binisita ni Juni kasama ang kanyang ina na si Kings Asia Pacific President Cory Navarro at Cruise Sharp Chief Executive Officer Trevor Crue ang PBA office para makipagpulong kay PBA Commissioner Willie Marshall. Ayon sa nakatatandang Navarro, ang pagmamayari ng prangkisa sa PBA ay isang hakbang para sa layunin ng mga Zamboangueño na ipakita ang kanilang talento sa mataas na level. Subalit sinabi ni Marshall na may ilan pang grupo silang kausap na interesado ding makuha ang prangkisa ng Terra Firma. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbigay ng update si Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara tungkol sa paglipat ng federasyon ng mga Premier Volleyball League o PVL champions na sina Brooke Van Sickle at MJ Phillips. Kamakailan lamang ay nagpahiwatig ang pares ng players ng Petrogas Angels ang kanilang nais na magpalit ng federasyon mula sa Estados Unidos patungo sa PNV o PNFV at ito ay para makapaglaro para sa Alas Pilipinas bilang local players sa mga darating na kompetisyon. Subalit ayon kay Suzara, ang proseso ng paglipat ay hindi umuusad dahil hindi pa rin nagsasubmit ng mga required documents ang dalawang volleyball stars sa FIVB. Ibinahagi din ni Suzara na isa ding opisyal sa FIVB na sayang at hindi umabot sina Van Sickle at Phillips sa executive meeting nila nitong nakalipas na buwan kung saan inaprobahan nila ang 20 paglilipat ng federasyon. Kabilang din sa kinukonsiderang magpapalit ng nationality ay si PLDT star Savvy Davison, subalit nagsabi na din ang Filipino-Canadian na hindi prioridad sa kanya sa ngayon ang paglalaro para sa national team. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan ni Francis Lopez na maging profesional kung saan hindi niya na ipagpapatuloy ang kanyang natitirang 3 taon para sa University of the Philippines sa UAAP at dalhin ang kanyang paglalaro sa Japan. Ang 6'6" forward ay nakatakdang isuot ang uniforme bilang isang import sa koponan sa Japan B-League na Fighting Eagles Nagoya bilang pinakabagong Filipino player na dinala ang kanyang talento sa ibang bansa. Naglaro si Lopez para sa Fighting Maroons ng 2 taon kung saan tinulungan niya ang koponan sa titulo sa Season 87 kasama sina Harold Alarcon, JD Kagulangan at Quintin Miliora Brown kung saan tinalo nila ang De La Salle University sa finals. Si Lopez na naging Season 86 Rookie of the Year, ang pinakabagong dating former UP player na maglalaro sa ibang bansa kung saan sinamahan niya sina Kagulangan, Carl Tamayo at Javi at Juan Gomez de Leaño. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng Because you're Totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Bilang bahagi ng digital transformation na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilunsad ang Vitro Santa Rosa Data Center sa Laguna na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Fully energized, artificial intelligence ready,
built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. The launch of this landmark ICT infrastructure is also a testament to the people-centered future we are building. A Philippines where technology and human connection go hand in hand and exist seamlessly. Dagdag ng Pangulo, ang infrastrukturang ito ay nagpapatibay na ang Pilipinas ay tunay ng future-ready at maghahatid ng tiyak na kaunlaran para sa bawat Pilipino. The inauguration of VSR signaled the country's readiness to attract the world's largest technology companies and showcase our regional competitiveness in the digital space. This technological infrastructure strengthens connection, not just digital. It ensures that innovation fosters connection, brings opportunities, and uplifts lives. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. At halu, magandang araw sa ating mga chismoso. At chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Heartbroken at shock ang Filipino-American rapper na si Apple the App at comedian na si Jokoy sa pagkasawi ng 11 katao sa malagim na trahedya sa Lapu-Lapu Festival sa Vancouver, Canada na inorganize ng Filipino community doon. Sa isang statement, sinabi ng Black Eyed Peas frontman na si Apple the App na bago maganap ang malagim na pangyayari ay nag-perform pa siya kasama ang co-member na si J. Ray Soul sa naturang festival. Pakiusap ni Apple sa lahat, quote unquote, keep the victims, their families, and the organizers in your prayers. They need all the love and strength right now. Samantala, heartbroken din ngayon ang Filipino-American comedian nga na si Jokoy dahil sa nangyari sa mga Pinoy sa Vancouver. Sabi niya, this is supposed to be an event that honors and celebrates our beautiful culture. And now we're mourning the loss of 11 lives that were taken too soon. My heart goes out to everyone that was affected by this horrific event. Mahal kita, sabi pa ni Jokoy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kambyo naman tayo sa iba pang mga balitang artista for today. Kahit wala na ang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor ay patuloy pa rin ang pagpupugay sa kanya. At ilang araw makalipas mailibing ang superstar na si Nora, nag-post ng kanyang tribute itong si Iza Calzado kasabay ng pakikiramay sa kanyang pamilya. Sa kanyang Facebook page, nag-share ang aktres ng ilang litrato nila ni Ate Guy at ang kuha nila nakatalikod itong si Iza sa posisyon ni Ricky Lee na isa ring national artist sa state funeral service para sa superstar. Sabi ni Iza, saksi siya sa kung gaano katindi ang pagmamahal at pag-idolo ng napakaraming Filipino sa nag-iisang superstar na nang dumalo sa libing nito. Kwento pa ni Iza sa kanyang Facebook post, nakatrabaho rin ng ama niya etong si Ate Guy na itinuturing niyang kaibigan. At Ate Guy and her father work together daw sa ilang mga pelikula. Maging sa TV show ng nag-iisang superstar, ang Superstar or The Superstar Show. Ramdam daw niya ang presensya at energy ni Nora noong una niya itong nakita sa personal noong nag-uumpisa pa lamang ito sa industriya. Nanghihinayang din daw si Iza na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makatrabaho ang superstar. Sabi nga niya sa naturang post, quote and unquote, we talk about wanting to work together a few times.
Of course, coming from a place of friendship with my father, me coming from a place of deep respect for the artist that she was. Sadly, that never happened, except for a brief moment on the set of Barber's Tales. I admired and respect Ate Guy as an artist, and I appreciate her as a human being too. I remember her going to Dad's wake and spending time there to grieve a friend. I am grateful to her for being there for us when we experienced our family's loss, sabi niya. At panghuli ay nagpasalamat ito sa dedikasyon at panahong inilaan nito sa kanyang obra at sa industriya ng showbiz. Panghuling message niya sa naturang Facebook post, and it is only right for us to recognize all that you were, all that you are, and all that you will forever be. Our national artist Nora Honor. Maraming salamat, Ate Guy. At may PS pa ang message itong si Isa na patungkol kay Ate Guy, Nora Honor. Sabi nga niya, pakiyakap na lang po ako kay Daddy para sa akin. Ang buong mensaheng yon ni Isa Calzado. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, ito, nagpa-vasectomy na ang Kapuso TV host at biyahe ni Drew, host na si Drew Arellano bilang advanced Mother's Day gift niya sa asawang si Iya Villania. Base sa kanyang sa latest Instagram post, kinumpirma nga ni Drew na sumailalim siya sa naturang operasyon na vasectomy na ayon sa isang health website ay isang surgical procedure kung saan pinuputol at tinatakpan ang tubo sa ari ng lalaki na naglalaman ng kanyang semilya. Sabi nga ni Drew sa caption sa kanyang IG post, "Happy late and advanced Mother's Day to my wife. #happy vasectomy." Dahil dito, inaasahang hindi na madadagdagan o hindi na masusundan ang anak nila ni Iya. Kakapanganak lang ng Kapuso actress at host last February sa baby number 5 nila ni Drew na pinangalan ng Anya Love. Bukod kay Anya, ang iba pang anak ng celebrity couple ay sina Antonio Primo na isinilang noong 2016, si Alonzo Leon naman noong 2018, Alana Loren noong 2020 at Astro Phoenix noong 2022. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balita artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po ang ating host ng palatuntunang ito, si Miss Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ating mga segmentong Balitang Negosyo, Balitang Pampalakasan at Balitang Showbiz. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aizon, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga kasama natin na nag-ulat para sa ating mga segmento, para sa ating Balitang Negosyo, kay Stephanie Vicente sa ating Balitang Pampalakasan, kay Leo Magpayo, sa ating Balitang Showbiz, kay Mama JT, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!